mga OFW. Kalaban ng katiwalaan, kakampi ng mamamayan. Ito na, maiinit pa, walang pakutura ni Oliver Gutierrez. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, magandang araw, bansang Pilipinas. Dito naman po tayo sa ating himpilan, RPA Morik Tangpunan News Online Radio. Ay! Samahan naman po ninyo ako sa loob ng 45 minutos. Ohoy! At pakishare-share naman po ninyo tabi ang ating tatalakayin to, ating mga tatalaktakin. Grabe. Ayun, at ay, grabe talaga ho nangyayari. Wala na pang humpay, mga kababayan ko. Ay, bago ho tayo tumuloy, ay dito muna tayo sa ating piskante. Grabe ho. Ay, ayan ho, ang akin lang ho dito ay samahan lang po ninyo ako ho at paki-comment mga kababayan ko, mga karekta, paki-samahan po ninyo ako at paki-comment naman po para naman po mabati yung inyong mga parapangalan, at kung saan naman po kayo sulok ng bansang Pilipinas. Ayan ho. Ay talaga namang siyempre po, kayo lang po ang lakas ng abalingkod Riktang Puna News Online, ayun po, at inulit-ulit ko po, andito po tayo sa ating himpilan, RPA Morik Tangpunan News Online Radio. Siyempre po, baka ho magkalimutan ang abalingkod Roger Bron. Ayun, palakpakan, ayun. Siyempre po ay tuwing ikalawang araw po tayo bago ho tayo maupo sa ating trono, mga kababayan ko. At ang akin lang po dito ay yun na nga po, ay samahan po ninyo ako, at paki-like naman po ng aming page, paki-follow, mga kababayan ko, paki-follow lang ng news Riktang Puna. Ayun, at yung pong mga nakaantabay, ay medyo
ay sumilip naman ho, mga kababayan ko, no? Silip naman po, At talagang ako'y, nagmamakaawa na, Nagmamakaawa na ho ako sa inyo, ay magpakita naman ho kayo at mabati ko po ang inyong mga parapangalan, ano? Okay, bago ho tayo tumuloy, mga kababayan ko, no, ho, kumusta kaya po ang ating barabarangay, Luzon, Visayas, Mindanao, ano? Kumusta kaya po at medyo siyempre na medyo na lalapit na rin ang kanilang eleksyon kumustahin kaya natin, kumusta kaya po ang mga barabarangay kasi ang dami hong nakakaabot dito, may mga problema, lalo po dun sa mga meron pong nangyayaring patayan at ito pong nangyayaring kalakaran ng pinagbabawal na gamot. Ito po ang masakit sa ating ngayon, mga kababayan ko Dahil hindi po na talagang ganong naipapabalita, ay mukhang takot po, takot ho sila na ikang ay ihayag ang mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Takot sila at ang nangyayari po ngayon ay tikom ang bibig at bulag at bingi. Ano kaya po ang dapat nating gawin? Kasi tayo po mga kababayan ko, mga karikta na siguro kung ano po yung nakikita natin ay siyempre ay dapat po ay tayo po ay nagsasalita din, hindi naman po yung tinatawag na gumagawa ho ng kwento ay yung pong mayroon pong katotohanan ang mga inahayag nila na nagsasalita. Subalit ngayon po ay medyo takot talaga po. Takot ang mga kababayan natin, lalo po mga ilan natin social media, at mga vlogger, takot ho magsalita. Pero ang nangyayari, yung iba ho ay walang takot sapagkat ito po ay nababayaran. Iyan po ang nagiging sistema ho ngayon, mga kababayan ko, ang hirap po kapag kumalabang ka sa ating gobyerno ngayon, kung ano po yung nakikita. Bagay, kung meron naman po tayong katotohanan at meron po tayong ebidensya na tayo po ay meron pong nakikita, nakikita yung sitwasyon po ng ating pamamalakad, pamamalakad sa ating mga nanunungkulan sa ating gobyerno, mga opisyal, mga opisyal po ng gobyerno ay kung tama naman po, ay wala hong ingay, Hindi ho silang mag-iingay, at talagang kung nakikita po nila yung kabutihan nangyayari ay wala hong ingay. Ang nangyayari po ngayon, mga kababayan ko, ay napapansin po yan. Karamihan, hindi lang ho ako ang nakakapansin nito dahil yung pong mga tawag dito, supporters ng kabila, wala na akong babanggitin, supporters ng kabila, sila po yung nag-aaway-away ngayon. Kaya po inauulit-ulit ko na po lagi. Inulit-ulit ko po lagi na banggitin yan. Sapagkat bakit ho tayo mag-aaway-away, magtatalo-talo? Ay tayo po ba ay binibigyan nila ng pang-araw-araw na pangangailangan? Ay yun po masakit sakit lang po, mga kababayan ko,
Okay, tuloy po tayo, no? At yun na nga po, no, mga kababayan ko, dahil talagang katulad po ng ating ilang congressman na mga nagsasabi po ng katotohanan at hinahayag nila yung lahat ng nararamdaman nila para sa bayan, ay ang nangyayari po ay ayon po at meron pong mga babala ang mga itong nagiging natatamaan ay ayun po ang magiging ang histima po ay sila po ay kakasuhan, tatanggalin. Mamaya po at yan po ay pag-aralan po, pag-usapan po natin. Ano? Dahil ilang beses na po itong nangyayari ho sa atin dahil kailan kaya po tayo tatahimik ang bansang Pilipinas na hindi po pinag-uusapan ang politika, mga kababayan. Bagkus ang pag-usapan po ay yung pong ikakaunlad ng bansang Pilipinas at saka po yung paghihirap. Yung pong paghihirap ang kaya nga po sumisigaw ho itong mga ilan nating mga itong mga kababayan natin na ay sumisigaw, lalo-lalo na po itong mga ilang totoong mga nanunungkulan sa ating gobyerno na congressman o senador ay yung pong sinisigaw ho nila, yung siyempre po yung kahirapan ng taong bayan. Sana naman po ay ituwid po natin, ituwid po natin ang yung ating nangyayari. Wag po natin yung mali. Yung mali ay siya yung ating inaangat at ipinagtatanggol. Sana naman po tayo naman po ay nakapag-aral at na alam po natin yung tama. Ay wag na po natin pagtakpan yung mali. Kailangan magsalita na ho tayo ng katotohanan. Yun lang po mga kababayan ko. Dahil mahirap po ito nangyayari po sa atin. Mahirap na mahirap po talaga dahil sa ngayon po, mga kababayan ko, ay napakahirap po ang kalagayan ng mga Pilipino. Yung kabila, masaya sila at talagang pinagtatanggol, at yung kabila naman po ay pinagtatanggol din po yung kanilang busing. Itong kabilang busing, ay tayo po ay sana naman ay maging totoo tayo. Maging totoo po tayo dahil ang akin lang po dito ay sana po ay nakakasundo-sundo po ang bawat Pilipino. Wag naman sana po yung ang pinag-uusapan lagi ang politika. At kung sino yung ang mga manok-manok. Ay wala din Mulat sa pool, wala naman pong nangyayari. Wala pong nangyayari. Kahit na meron ho kayong hawak na manok, na tinatawag na ikangay napakagaling, ay wala din po, mga kababayan ko, di ba? Wala din ho nangyayari. Kaya nga po tayo, sana ay maging patas po tayo. Maging patas po tayo, mga kababayan ko, no? Dahil yung pong katotohanan, yung pong katotohanan lagi ang ating isigaw dahil alam mo ay nandiyan naman po ang Panginoon Diyos ay siyempre po ay alam ng Panginoon Diyos yung tama at mali, mga kababayan ko. Ang problema ngayon, yung mali ay mas maraming kakampi. Yung pong tama, kukunti po ang kakampi. Yan po ang nangyayari ngayon, mga kababayan ko. Sapagkat nagkakampi-kampihan, dapat mawala na ho yan Dapat iisa lang ho tayo dapat mawala na yung tanggalin na yung kampi-kampihan na yan kasi diyan po nagsisimula yung udyokan na sirain mo ito, sirain mo si ganyan. Bayaran to si ganyan, bayaran. Mga kababayan ko, di ba ho? Ang sakit. Di ba? Ay,
Ngayon, ang akin lang ho dito ay sana naman po ay matauhan na po tayo ngayon, no ho, ha? Sana po ay wag po tayo magpadala sa mga suhol, oho, mga kababayan ko. Sana po ay mabago na po ang sistema ng ating bansang Pilipinas at sa lahat pong mga nanunungkulan. Sana naman po piliin po natin, oho, at yung pong alam natin na hindi na pwedeng iupo at talagang baligtad ang takbo ng utak nila, ay huwag na po natin iupo. Ngayon, yung mga kababayan naman natin, kapag sila ay nasuhulang, kahit na baligtad ang takbo ng utak nun, ay ibubuto nila sapagkat may pera, may pambiling pagkain, may pambiling bigas. Yan po ang sakit ng ating lang mga kababayang Pilipino. Ano po masasabi ho ninyo rito, mga kababayan ko, no? Katulad po nito, mga kababayan ko, ay magandang araw po sa inyo, Mike Defensor. Mabuhay po, mabuhay, mabuhay. At ito raw po ay nag-motorcade sa caravan sa Cebu ba yun? Hinarang mga kababayan ko at para ay tulugsain ang korupsyon. Naman nagsasalita po ito sinisigaw ho lang ho nila ito. Sinisigaw lang ho nila yung kahirapan ho ng bansang Pilipinas para maiparating din ho sa ating mga kababayan. Huwag naman po sana tayong nasa gobyerno natin, itong mga galit, na magsalita, magrally, ipaubaya na lang ho natin, wag na ho tayong mag-react dito sapagkat karapatan po natin, karapatan po nila na magsalita ho sila, yung pong kanilang nasasaluubin, mga kababayan ko. Magrektahan po tayo dito, rektahan po itong ating pinag-uusapan dito, mga kababayan ko, rektahan po tayo, dahil maraming pong naghihinakit na mga kababayan natin, bawal na ba, Sir Bron, magsalita ngayon? Paano na ho nila malalaman kung ano po yung nagiging sitwasyon dito sa aming parting bayan, sa aming barangay? Yung po ang nangyayari. Bakit daw bawal? Ayun. Sabi ni Mike Defensor, wala naman daw hong kaguluhan. Wala naman pong kaguluhan at sila naman po ay nagmumotorcade ay bakit ho daw ay hinaharang sila. Bakit daw hinarang? Wala na tayong magagawa, Sir Mike Defensor, sapagkat yan po ay dahil sila po ang nakaupo ngayon, siguro ay pakumbaba na lang ho tayo. At sumunod na lang po tayo, yung pong pinagbabawal ho nila. Sumunod na lang ho tayo. Ay, talaga naman, ano bang araw? Nasabi ko na ba? Araw ng Huwebes, Petsa 29 ng January 2026. Dito lang po sa ating himpilan, RPM Riktang po na News Online Radio. Ang oras po natin ay 1:30 na po ng hapon. At ayan po.
Ay, Ginoo, mga kababayan ko ay masakit man na tanggapin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, mga ikangay huldapan, patayan, ay katulad nga po nung isang napanood natin, lantaran ho na humihigop, humihigop ng pinagbabawal na gamot, ganito na lang ba ho yan? Ay dapat po talaga ito'y nakikita ng ating Secretary DILG. At sipagan naman itong mga ilang mga barabarangay na bigyan ng pansin, at higpitan dahil mukhang lumalala. Minsan natatakot po yung ilan nating mga nanggagaling sa trabaho na ginagabi at dahil talagang wala na rin daw kahit na raw po merong korpyo ay hindi ho nasusunod. Hindi ho nasusunod. Talagang lantaran ho sila. Na ikay paggalagala pa, mga kababayan ko. Ayan at aha. Okay, mga kababayan ko, dito po tayo, at, bakit kaya po walang, sumilip, saglit lang, bakit walang sumisilip, at, walang pong, nagsisilip, Okay, DPWH sa Secretary Vince Dizon, ayun. Ay galit daw di umano. Galit daw di umano sa mataba na pumunta sa Ilocos, galit doon sa mataba na pumunta ron sa Ilocos. Wag niya akong pangunahan at siraan. Pwede kitang kasuhan ang pahayag ni Secretary Vince Dizon. Ayun, bakit po kayo magagalit dito? Secretary Sir Dizon, ba't po kayo magagalit? Kung meron naman po itong katotohanan, mas matuwa kayo dahil nakikita nga po yun dapat hong gawin ng ating gobyerno. Dapat matuwa kayo na meron kayong katulong na ikangay nag-inspeksyon diyan sa mga dapat nating gawin diyan sa mga usaping flood control, mga kababayan ko. Bakit? Bakit ho kayo nagagalit? Gaano ba ho katotoo ito? Kayo po ay nagagalit at kakasuhan mo pa raw ho. Ay tabi-tabi lang po sa inyo, Sir Secretary Dizon, tabi-tabi lang po sapagkat ito po ay maraming pong nag-ano po ito, maraming pong mga nag-react dito. Secretary Dizon, hindi ho kayo hindi naman ho kayo sinisiraan itong vlogger na ito Sinasabi lang po niya ang katotohanan. Sinasabi niya yung mga nakikita na mga hindi patapos diyan sa parting Ilocos. Wag naman ho sana kayong ganito na nagagalit. Ayaw na ba ho natin pagsalitain ang ating mga kababayan natin? Katuwang ho natin sila Katuwang ho natin sila para ho makita yung dapat nating i-project itong sa flood control. Kung ganyan po lagi na kakasuhan ninyo, paano na ho? Wala na ho magsasalita dito. Kayo lang ba ho may karapatang magsalita, Sir Dizon? Tabi-tabi lang po. Hindi naman ho masama. Wala naman sigurong pagmumura o paninira ang ginagawa nitong vlogger na ito, itong mataba na ito, ang sabi nga dito, ang sabi mo raw dito, di umano,
pwede ko na kitang kasuhan ang pahayag. Yan po, at sinisiraan ay sus, patawarin ka Ginoo. Bakit po ganito ang nangyayari sa atin? Mga kababayan ko, bakit ganito, no, ha? Ay, mhm. Ay, ang sabi nga po to, ayaw kasi mabisto ang Ghost Flood Control Project sa Ilocos dahil sa baluarte di umano ng mga Marcos. Ayun. Totoo ba ito? Bakit kaya po ngayon? Napapansin po yan ang ating mga kababayan na lahat pong mga napupuna at nakikita ng ating ilan nating mga kababayan or itong dalawang congressman na talagang napupuna yung sitwasyon ng bansang Pilipinas ay siya pa ho yung talagang pinag-iinitan ngayon. Grabe naman po. Bakit kaya po ganito ang nangyayari ho sa atin? Mga kababayan ko. Bakit? Bakit kaya? Talagang bawal na ho ngayon magsalita. Ikang ay maging pipi lang ho tayo. O kaya bulag na lang. Ayun. Ay, sakit ho nito eh. Tabi-tabi lang po sa inyo, Secretary Vince Dizon, at kayo po ay napuna. At ang akin lang po dito ay wag na po natin palawakin palawakin yung galit natin doon sa taong vlogger na ito na mataba. Wag na po tayo magalit dahil ibig sabihin dito ay nagigilty kayo. At ayaw ninyong mabunyag. Meron na. Kumbaga, baka po meron pong katotohanan naman nga, mas maganda po dito, puntahan po ninyo. At kayo mismo ang makakita dahil kung hindi nga totoo talaga ito, ay di saka ho ninyo kasuhan ito, idimanda ho ninyo itong vlogger na ito kung hindi ho, wala hong katotohanan. At nandyan ho, nakatiwangwang ang matagal ng project na hindi ho natutuloy. At yung iba ho, sira-sira na, meron pa raw nga tuloy eh. Kasuhan po ninyo, baka ho nga piki lang yung sinasabi nung vlogger na yan, ay di mapatunayan po ninyo sa sambayan ng Pilipino na kayo po ay sinisiraan. Di ba ho? Yun lang po ang masasabi ko at ako po pasensya na po kayo po ay napuna ho. Ayun ho. Ang akin lang ho, ayaw ko lang ho ng tayo po ay nagkakasamaan ng loob Pilipino sa Pilipino. Okay, dapat ng ating nanunungkulan sa gobyerno dapat ay lahat imbestigahan. Hindi yung isa lang ang imbestigahan. Lahat po na matuto tayo ng patas. Tama naman nga. Ang nangyayari po dito kasi maraming pong nag-react dahil bakit daw di umano'y ang mga Duterte ang talagang masamang-masama. Masamang-masama. At siya ang talagang dapat mawala. Dapat mawala. At sa politika. Bakit kaya po? Bakit? Ano ba ho? Ang masakit nga po dito, hindi ba ho natin naalala yung mga nagawa ng mga Duterte nung araw? Alam mo, ang daming ipinagawang mga airport yan, si Duterte. Maraming pinagawang mga airport. Maraming pinagawang mga tulay. Maraming pinagawang mga kalsada, yung mga bypass na yan. Ang dami yung pinagawa na yan. Hanggang sa matapos yan. Hindi pa nga natapos yung
ilang proyekto niya. Kagaya nung papunta namin papunta sa aming bayan, ang ginagawa talaga shortcut. Umiikot ng pagganon ang papuntang isa-isang bayan. Ngayon ay meron siyang ginagawang shortcut naman. Mula Quirino hanggang ano ba ito, papuntang Labo. Labo. Ano ba ito, Paracale. Shortcut na shortcut ho. Iyan po ang sinasabi ko nga po na bakit hindi nakikita nung araw mga nagawa. Yung pong ngayon, kapag may nakikita ay nagagalit. Nagagalit po at ayaw nilang papasukin sa politika ang mga Duterte. Bakit kaya po? Bakit? Bakit kaya po? Bakit kaya? Maraming pong katanungan. Maraming katanungan. Mga tinatawag na mga taga-suporta. Suporta sa kabila. Sila po ang nag-aaway-away. Sila po yung nagkakasagutan na hindi ho maganda. Dahil buto dito sa kabila, buto dito sa kabila. Pag siniraan mo, pag nakapagsalita ka ng hindi maganda, magtatalo na ho kayo. Iyan po ang ugali ng mga Pilipino. Ewan ko, bakit po ganito? Bakit ho ganito ang nangyari ho sa atin, mga kababayan ko? Shout out po kay Lady Boss. Ayun, Ultimate Media. Okay, maraming salamat sa iyo, ma'am. Mabuhay. Ang akin lang po dito, ang himpilan ng rektang po na lagi lang pong nagpapaalaala ng rektahan, ng prangkahan. Dahil ang ayaw po ng rektang po na yung pong Pilipino sa Pilipino ay nagkakasamaan po ng loob. Kailangan po ay nagkakaisa po tayo. Alisin po natin yung kampihan. Diyan po nagsisimula yung sigalot, mga kababayan ko. Kakampi ng kabila. Yung mga supporter nag-aaway-away. Anong baho ito? Nagkakasagutan ho sila Pag pinag-uusapan na nila yung BBM at mga Duterte at lalo na ho sa inuman yan, sa mga inuman na yan, pag sila ay nagkukwentuhan na kontra itong kabila, sos, Ginoo. Ay, grabe na itong mga kababayan ko. Grabe. Grabe na ho bakit kaya po ganito? Ito bang taga-suporta na ito? Kayo ba nababayaran talaga? Kaya ho pinagtatanggol ninyo? Hindi ba ninyo nakikita nung panahon ni Duterte ang dami hong nagawa? Ilagay natin ho sa gitna. Patas ho tayo. Maging patas ho tayo, mga kababayan ko. Huwag ho tayo tayo Pilipino sa Pilipino, nag-aaway-away. Bagos tayo po magpaalala na lang, magsalita po tayo. Huwag ho tayo matakot. Karapatan ho natin magsalita. Basta po meron pong katotohanan. Grabe naman itong nangyayari ho sa atin. Nining Flora is watching from Kuwait. Maraming salamat, Nining. Ayun. Talaga namang, ayun. Ito pong nangyayari ho sa ating bansa maraming pong nagtatanong, yung pong mga nakakaintindi, yung pong mga talagang mga malamig ang isipan nila, yung bang lang sila. Ang tanong, kailan kaya tatahimik ang bansang Pilipinas sa usaping politika? Mga kababayan ko. Ang usaping mulat sa pulho, ang usaping politika, bakit kaya po? Bakit sila nang darapa na sila maupo sa kanilang trono? Ang sigaw nila, ang sigaw ng Sir Bron, nandyan ang pera, kaya sila ay nandarapa na sila ay maupo sa kanilang mga kanya-kanyang trono. Senador, presidente, kapitan, mayor, ay nagkakapatayan, mga kababayan ko. Anong klaseng politika ito, mga kababayan ko? Samantalang sa ibang bansa, wala pong nangyayari ho ganyan. Lalo na po doon sa ating pinuntahan sa parteng Europe,
nag-i-eleksyon ho doon, nag-i-eleksyon, ano? Wala hong nangyayaring hidwaan, mga kababayan ko. Nag-iikot ho yung isang politiko. Totoo po yung sinasabi ko. Isang politiko lang ho ang nag-iikot. Oho, yung mayor na nag-iikot, wala ho siyang mga kasama. Meron lang siyang mic na ganun nagsasalita. Oh, bakit dito sa atin, sa bansang Pilipinas, ultimong mayor, ang daming bodyguard, mga kababayan? Oh, ay kapitan na lamang kapitan na kapitan, meron ng bodyguard Pero kung malinis po ang ating ginagawa, ang malinis po ang ating panunungkulan, wala hindi na ho natin kailangan ang bodyguard. Hindi na ho natin kailangan. Ang kailangan natin, isang magandang, halimbawa, mayor, ang kailangan natin, isang magandang, maputing, alalay na lang niya, yung taga bit-bit ng pagkain man lang, mapang gutom-gutom, yan sana. At kung babae naman ang nanunungkulan, siyempre, kailangan naman yung gwapong-gwapo para merong alalay malamang, taga bit-bit ng bag. Ay, hindi sus patawarin ka. Ay, dito sa atin, bakit kaya ang daming bodyguard, mga kababayan ko? Ayun. Grabe ho, mga kababayan ko. Bakit kaya no? Ay, alam mo, kung wala kang ginagawang kapalpakan sa inyong sinasakupan, kung wala kang ginagawang masama sa mga sa iyong residente o sa iyong bayan, ay hindi ka dapat kumuha ng bodyguard kasi nga, yung taong bayan na yan, siya ang nagiging bodyguard mo. Aalalay sa iyo. Ay wala kang ginagawang masama kaya mahal ka ng taong bayan, nandyan sila lahat. Kailan kaya po mangyayari ito sa atin, mga kababayan? Kailan kaya po mangyayari? Siguro tigbak na si Bron, hindi na makikita. Grabe. Ito po yung nangyayari ho sa atin mga kababayan ko masakit naman po talagang tanggapin bakit ganito po ang bansang Pilipinas, sobrang maluho. Sobrang maluho. At yung pong tinatawag na luho ay sa isang bahay, ilan ang katulong. Pipiliin pa yung mga mga guwapita. Ay talaga grabe. Mamaya magsalita na naman si Nining Flor sa nangyayari ho sa tinatawag niyang usong-uso ngayon ang bimbangan. Ay talaga grabe ho. Ay ang sakit ho Bagay okay lang yan. Huwag na lang ho tayo magpatayan. Magparami na lang ho tayo. Bimbangan na lang ho. Tabi-tabi lang ho. Napag-uusapan lang ho ito. Huwag ho nyo sabihin na bastos si Roger. Napag-uusapan lang ho. Dahil marami ho nakakabot dito sa akin dito. Kumare, kumpare. Ayun. Magkikita. Pag nagkita, pupunta sa malamig. Adona. Doon na magugulong-gulong. Grabe ho ngayon. Grabe ho. Prangkahan lang ho tayo rito. Prangkahan lang ho tayo, mga kababayan ko. Ayan, Nining Flor, super busy. Ako ngayon, Boss Roger. Okay, maraming salamat sa iyo, Nining Flor. Kahit na busy ka, ay nandiyan ka. Maraming salamat. Mabuhay, Nini. Mabuhay. At, magandang araw sa iyo. Shout out kay Edna Herrera. Magandang araw po sa inyo. Good afternoon, sir. Pwede ka po mahiram ng mga 2 araw kasi ay ang lamig po. Hoy! Ano ba ito? Ginoo. Ma'am, sana ito. Totoo sana itong sinasabi ninyo. Wala hong sa tagal na ho nito wala hong nangihiram ho sa akin ngayon lang ho ito sana ho totoo itong sinasabi ho ninyo. Ay grabe ho. Ulitin ko nga
Good afternoon, sir. Pwede ka po mahiram ng mga 2 araw kasi nga ang lamig po eh. Ay, sus, Ginoo. Ay, nako po na. Nakakapanginig ito eh. Nakakapakinig naman. Nako po, grabe. Iwanan natin yan, iwanan natin. At baka tayo medyo makiliti dito mapuntahan ko itong Edna na ito ay delikado, delikado. Ayun, at maraming salamat sa iyo, Ma'am Edna Herrera ng Quezon Province. Shout out muna ay kay Marilo Kabahog ng Quezon. Quezon din po ito at dyan po sa Chaong, Quezon. Mabuhay Marilo Kabahog. Mabuhay, mabuhay. Shout out muli kay Lady Boss ay ang pugi pa din ng busing, pukpukin mo nga ang yang yan, yan ang sinasabi ko eh. Huwag ho kayo magsasalita ng mga ikangay gwapa, gwapo, pugi. Tayo po ay medyo naalog na ang tuhod, naalog na ang tuhod, hindi na makakaway-kaway, hindi na ho makaakyat ng 4 na bundok. Grabe. Maraming salamat ho, Lady Boss. Yun, talaga namang, nagpapatawa ho talaga kayo. Talaga namang, Okay, tuloy ho tayo. Tayo po ay malapit na. Malapit-lapit na tayong magkakahiri-hiwalay na naman. Maya-mayang konti. Ayun, ang sabi ho dito ni Edna Herrera, huwag love na mamatay ka kaagad. Jesus Maria Joseph din. Ay, Diyos ko po, ano ba yan? Huwag natin pag-usapan yung mamamatay na. Ay, Jesus, patawarin ka, Ginoo. Nakakahiya ito. Ay grabe naman talaga. Di bali. Di bali. Maraming salamat na lang, Edna Herrera. Mabuhay. Sana ay huwag naman love na mamatay ka agad. Nakakahiya ito. Grabe ho. Lady Boss, nanonood ako, maraming salamat. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay buong pamilya. Mabuhay po. Mabuhay. Lady Boss, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Ayun. At si Marilo Kabahog, kumusta po Kuya Bron? Tama, walang tinatago, di kailangan ng bodyguard. Yes, correct ka dyan. At yan po ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Samantalang ang aban lingkod, talagang namang bagay kami mga mamamahayag talagang tinitigok. Kapag ikaw ay nagkamali ka at ikaw ay mayroon talagang pinupuntriya, tigok ka. Hindi na kailangan mag-bodyguard. Tayo kasing mga mamahayag kasama ng Lady Boss, tayo tayo ang totoong tao. Tayo yung nagbubulgar. Tayo yung mata ng bayan. Tayo yung busis ng masa. Dahil kapag tayo ay minakita, tayo ay mag-iingay. Ngayon, pag tayo ay nag-iingay, tayo ay pag-iinitan. Pag-iinitan tayo. Iyan ang masakit ho sa atin ngayon na ayaw magsalita na ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas ay talagang kabaluktutan. Ayaw nilang ibunyag. Ayan po.
Ayan, at talaga naman pong, may malapit-lapit na ho, ayun, ayun. Ay, Josie Togiro, good afternoon, sir. Maraming salamat ng advice, Kamarnisor, advice, ay maraming salamat, At Lady Boss, ayun po ay tinatawanan ako ni ma'am. Wag naman kayo, wag mo niyo akong tawanan. Naman. Ayun, maraming salamat. At ayun, halika kami ang manghihiram sa iyo. Ay, Jesus, bata-bata. Huwag naman, hindi na makakalakad si Roger, bro. Ay, Diyos ko po. Ano ba ito? Hindi na makakalakad nito. Gagapang ako nito. Grabe nito. Ay, yes, Ginoo. Sige. Magkukulong na lang ho ako dito sa aking lungga. Ayun, grabe. Ayun, at okay. Ida Herrera, Sos Ginoo. Bakit, sir? Brown, hindi ka naniniwala na pugi ka? Totoo yung sabi ni ma'am, pugi ka nga po. Grabe. Nakakapantayo ng balahibo. Hindi ko malaman ako'y iniinsultong itong mga ito o ako'y niluloko, iniinsulto, pinagtatawanan siguro ako nito. Ginoo. Grabe. Grabe. Ayun, tayo ay, namamalapit na, NPP, MI, Tuldok Balita is watching. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Maika, mabuhay. Bait ang bata na yan kahit na mataray. Kahit na mataray ang bata na yan ayan, love ng Roger yan. Okay, maraming salamat sa iyo, Tuldok Balita. Ayun, Maika. Maraming salamat. Ang gwapo talaga. Sus, ito pa. Nagsisinunwag ho kayong magsinungaling. Magsabi ho kayo ng katotohanan naman. Sus, Ginoo naman. Grabe. Ayan at Maika, kailangan ng tatlo na bagay sa iyo. Okay pa, pira. At wag at ari-arian mo. Wag mo na yang kalimutan. Sus, Ginoo. Sus, patawarin ka, Ginoo. Ano ba ito? Maika, ano naman ang ginagawa mo, biip mo? Ano ba yan naman? Sus, Ginoo, malapit na ako matapos. Naman. Grabe naman to. Ayun, at ituloy muna natin to, mga kababayan ko. Malapit na tayo magpaalam. Ang dami ritong mga tinatawag na marites, mga kababayan ko. Daming marites dito. Talagang binubola si Roger Brown. Grabe. Isa pa. Maika. Dalian mo, Maika. Okay. Lady Boss, maraming salamat. Binta natin BF mo, Sir Busing, Maika, mapira yan. Sus, Ginoo. Baka ako'y, ay mahirap po yan. Paringgan ng mapira, delikado tayo sa daan. Hindi naman, Bron, pinagtatawanan. Totoo yun. Okay lang ba sa iyo na mahiram kita ng 2 araw? Isa lang, bro, nasagot. Oo, hindi. Hindi nga po dinaalog ng tuhod ng Roger Brown. At sino ho ba talaga kayo? Magpakita kayo ng personal. Ako naman. Grabe naman. Okay, maraming salamat, Mama Igna. Maraming salamat, okay? Grabe, sir, mga nanonood sa programa mo, puro lang na
pambubula sa iyo. Oo, yun na nga eh. Oho, pambubula nga ho, yawan ko ba Ginoo. Ay, di bale, ay talaga namang ganyan talaga. Oho, pag ganyan talaga no, wala nang silbi. Oho, wala nang silbi, wala nang alog-alog ng tuhod, wala pang pira. Oho, ay ganyan talaga, walang problema. Oho, tayo ay magsusulo na lang, nag-iisa dito sa ating lungga. Ha? Oho, di baling walang kasama, para walang problema, no? Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat pong mga nakaantabay at nag-message ay ako po ay nagpapasalamat po ng marami. At siyempre po dito po sa ating himpilan, RPA Moriktang po na News Online Radio. Ayun po, ito pong abang lingkod, Roger Brown. At pakishare-share naman po ninyo tabi ang ating programa na ito, itong ating pinagka-uusapan na ito. Pakishare naman po ninyo tabi at itong bagong YouTube channel natin. Ayun. Maraming salamat po at ako po ay samahan po ninyo tuwing ako po ay nandito sa aking trono. Ayun po, yun lang po ang aking hinihiling po sa inyo. Pakishare-share naman po ninyo tabi. Huwag ka munang aalis. Kailangan ka namin. Sabi ni Maika, susugurin ka na niya. Malamig daw ang gabi. Sus, Ginoo po. Sus, patawarin ka, Ginoo. Ay, palis ako ngayong papunta ako ng Bicol. Ng Sorsogon. Wala ho kayong mapupuntahan dito sa bahay ko. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay. At pagpalain po kayo sa anumang kapahamakan ilayo po kayo sa anumang kapahamakan at tayo po ay laging manalangin sa ating mahal na Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Mabuhay po. At panalangin po natin sa lahat ng mga nanunungkulan, maging kanilang kaisipan ay maging tama. Panalangin po natin sa kanila na maayos po ang kanilang panunungkulan sa ating bansa. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay. Okay.